Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here, Boyplan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, I want to talk about Flip Top, Manda Baliw versus Katana. I-like muna natin yan guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-like, i-share yung video natin. Kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko natakay. Mapaborito ninyong artist, nandito tayo para mag-react sa facts, meaning at message. At kung may masabi na akong hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Ngayon, bago tayo mag-start, ito nga pala ay requested ni, check natin yung mga nag-request. Ito ay requested ni Dorico Frederick. Yan. Dorico Frederick 5442. Sabi niya, Katana versus Manda Baliw, boss. Tapos ni @0023. Sabi niya, Manda Baliw versus Katana, idol. Ito rin pala ay requested ni Ervin Pangan. Katana versus Manda Baliw, boss plan. Ito rin na pala, may request din pala si Juan Apolinario. Sabi niya, 3D versus Nego G naman po sa plan. Pero bagong lahat, gawin natin guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, mga audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist, I'm a non-LP master practitioner, I'm a applied psychologist. Gawin natin guys, para makarami tayo sa description doon yung personal channel ko. Kung gusto nyo kung marinig kumanta o mag-rap, let's get to it. Tapusin nyo yung video. Manda Baliw versus Katana. Shout out. Hey! Hey guys. Makinig sa mga parang malupit, parang hinagupit. Guys, baka may magalit na naman sa inyo guys ha. Pag ano, nag-react lang tayo rito. 37 minutes lang to. Subukan kong hindi masyado mag-react para naman may malitan lang yung video. Pero dahil reaction video siya, baka naman tayo masabi. Tuloy natin. Kasama sa pakiramdam, nasali tayo dito ngayon kasi kung titingnan nyo yung lineup, taga-solid lahat. Para lahat pwedeng i-main event yung mga nasa taas ng poster. Kasama ako sa Vuelta Valento, isa sa mga pinakamalalakas na event sa Flip Top. Feeling ko, ang gagawin niya, 1-2 na patawa. Tuloy-tuloy, all 3 rounds, magpapatawa. I'm a big fan of Katana, you know. At saka, napanood ko nga si Manda Baliw. Manda Baliw is one of my favorite comedians sa Flip Top, no. Kung merong top 5, nasa top 5 kan si Manda Baliw. But Katana is, you know, one of the, I think, rising star sa motos. May galing talaga si Katana eh. Kaya lang, hindi ko alam ba't siya nagpabaya nung last laban niya, dun laban niya si Casper. Ang ganda ng laban nila. Nare-recommend ko na panoorin niyo yun guys, kasi makita ninyo yung isa sa mga battle na hindi pa ganun nabibigyan ng ilaw, pero kailangan nyo rin talaga mag-research guys, at kahit pa paano bigyan nyo ng karapatan yung sarili nyo na kahit pa paano tumingin at sumilip, you know. So Katana is one of I think one of my favorites mula sa motos, at nandito siya sa Flip Top ngayon at na-appreciate ko na nabigyan siya ng pagkakataon ni Enigma. Tuloy natin. Si Katana, magaling siya sa mga paglalarawan ng mga bagay-bagay. Ganon din naman yung ginagawa ko, pero magkaiba kami ng paraan. Siguro mamaya na lang malalaman ko sino yung mas epektibo. Si Manda Baliw, nakilala siya sa mga mga solid na patawa. Mula nung sa run niya sa Sunugan hanggang napapunta siya sa Flip Top, mga solid na 1-2 na joke. Hindi siya mahabang mag-set up, solid na patawa palagi. Doon siya nakilala. Nag-iisip ako ng mas bago, yung tipo ganda ng sinabi ni Katana. Sinasabi niyang katotohanan, he's saying the truth. But always remember that the truth is a double-edged sword. Kasi pag sinasabi mo yung truth, sinasabi mo na, 1-2 lang si Katana, even though na bibigyan mo ng idea yung mga tao at yung mga audience at yung mga judge at sa mga tao na makakapanood nito na, yung 1-2, mabilis na punchline yun. 1-2 din yun, pero at the same time, sinasabi niya rin na parang 1-2 lang yung bagsakan ni Manda Baliw na parang basic, but at the same time, it's a double-edged sword. Tandaan niyo ang katotohanan, truth is a double-edged sword. Tuloy natin. Kung hindi pa nila naririnig, nasasaksihan,
ayun, para lang maging maganda yung laban namin. Ako, medyo binalanse ko eh. Feeling ko, gusto ko manalo eh. Feeling ko yun yung makakapagpapanalo sa akin. Feeling ko lang eh. Sana. Yan, so ang ganda ng ginawa ni Katana, no? Sinabi niya yung katotohanan, pero at the same time, parang nandoon na rin yung idea na, you know, kung 1-2 lang yon na implement niya na sa utak natin na may ganun siya, matatalo ko siya dito. Parang naging confident siya bigla. Pero hindi natin makakakilala na si Manda Baliw is talagang magaling talaga na artist. And kung nakuha niya nga yung side ko ni Manda Baliw, even though Katana is my favorite, kung nakuha ni Manda Baliw yung side ko, dahil sa galing niya magpatawa, which is direct, kahit hindi siya nawawala sa angulo, walang masyadong, tawag yung parang mga extra fillers, direkta talaga at nakakatawa pa. Yung mga bagay na talagang pag tinapat mo kay Sinyo o kay Shernan, talagang may pag-asang kumonek. So si Katana naman, one of my favorites in motos, tas nandito pa sa flip top. So ang laking bagay at napakalaking napakalaking di ko alam, upset kung sakali. Tuloy natin. Bahala ka na, Katana. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa akin. Handa naman ako eh. Medyo binago ko yung style ko ngayon. Last time panay patawa ako. Ngayon medyo binalanse ko siya, kalahati seryoso, kalahati patawa. Mga punto, feeling ko kasi tinatablan si Manda kapag seryoso eh. Kaya doon ko siya atakihin sa tingin kong... Magandang idea yon mula kay Katana kasi ibig sabihin, ginawa niyang assignment niya, nag-research siya sa kanyang kalaban. Big props mula kay Manda Baliw. Tablan siya. Katana, ang cute mo. Kumanda ka, papahiya kita sa maraming tao. Flip Top Vuelta Balentong 11, nandito pa rin, Metro 10 Pasig, patlong laban na ng gabi. Shoutout sa Pasig LGU, shoutout sa Metro 10 Pasig sa pagtanggap sa amin dito. Lahat ng mga represent collab, Extreme Gaming, Primo Gaming, Extreme Cash, at lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top magigay para sa parating natin laban. Shoutout sa Hype Beat, shoutout sa Black Manila, shoutout sa High Minds Clothing, lahat ng mga bagong labas natin. At syempre, Flip Top official merch, silipin nyo yan. Ito bagong labas rin natin, mga MC collab naman. Side shirt, meron tayong M-side shirt, senior shirt, silipin nyo yan. At sa kanan ko, Antipolo represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Manda Baliw. Thank you. At sa kaliwa naman, Las Piñas represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Katana. Bang meron sa'yo, bakit lagi mo tawag sa Vines Notorious Kagame, Black Manila? Shoutouts Black Manila. Nanalo ng Koitos, si Manda Baliw. Pilihin mo na si Katana. Tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin, unang barat, Vuelta Balentong 11. Katana. Go! Check! Out game! Wala nang intro, sumali ko sa Family Feud. Napakabobo mo, tangina. Tinanong ka, ilan ka siya sa isang motorsiklo, ang sagot mo, 5. Kalong sa kaliwa, kalong sa kanan. Tigisa sa likod at harapan. Pinagkasya yung 5 sa motorsiklo, wala bang palakpakan dyan? Hoy, bobo! Magandang bungad na kagad yun mula kay Katana kasi china-challenge siya na kagad yung idea ng intellectual ni Manda Baliw. Parang pinapakita niya na kagad sa buong madla, including judges at mga audience, na etong kalabang ko si Manda Baliw, bobo to eh. Sabi niya gano'n. Na sa tanong sa Family Feud kung ilan ang pwedeng pagkasyahin sa motor, 5 daw. So, pinapakita agad yun yung kung paano mapanuri si Katana sa mga ginagawang kilos ni Manda Baliw. Big props mula kay Katana. Ang pangit mo naman maging move it. Tangina, kawawa ang kas mo. Pag may nag-book na isa, sasabihin niya, wait lang mama, antay pa tayo ng 3.
Absent-minded ang puta. Hanggang TV pa na ikapalpakan. 5 kasya sa isang motorsiklo. Kaka-tricycle mo yan. Oo, may tricycle to. Niyabang niya kay Saki. Nagtatrabaho daw siya ng may dangal. Ang bilis niyang tumanggap ng bayad pag magsusukli na ang tagal. Humahawak pa yan sa Rosario bago i-start yung tricycle. Kala mo ang banal. Pag namukha naman niyang di taga doon yung pasahero, sinisingil niya ng mahal. Kupal. Inat ko to sa Facebook, ginudla ko din. Baka sakaling maalala mo pa yung mukhang to. Nalimutan mo nang ako nagturo sa'yo dati kung paano gumanto. Lagi ka pang binubuli ng ibang gorilla nun. Kaya mo kami iniwan sa gubat, alam ko. Lagi kang tinutokso ng mga batchmate mo nun kasi ikaw lang yung gorillang kalbo. May tampo to sa akin, di ko kasi sinuportahan. Paano ba naman ang imposible ng gusto? Napanood mo lang yung Planet of the Apes, kala mo na agad walang imposible sa mundo. Masyadong mataas tingin mo sa sarili mo. Di lahat kaya mong ma-accomplish, tanga. Tingnan mo, ang tagal mo na sa kapatagan, naging Java Walkies ka ba? Gago ka. Boss, Rizal ulit. Okay din yung ginagawa ni Katana kasi binabanatan niya naman ng joke si Manda Baliw. This is sa akin, very creative. Kasi tinitira ni Katana si Manda Baliw sa field na kayang-kaya talaga ni Manda Baliw. Kasi ganyan si Manda Baliw, unorthodox din siya itong umatake. Tuloy natin. Sa Las Piñas, mga wala bang kadala-dalayan, pwede na ulit sigurong bigyan mo ang naka-move on na naman si Rafian kay Slakwan. Gusto nyong ubusin namin kayo dyan sa Rizal? Tanginang mga bonjing na to, taga-antipolo, pero pag may binyag, mga naka-long sleeves kayo, upal. Anti-polo, long sleeve. Ano magandang double entendre yun, anti-polo kasi pag sinabi anti-polo, ayaw mo sa mga polo pero naka-long. Ito na natin. Si Manda Baliw, maraming punchline, nahigit kalahati, tunog di pinag-isipan. Sawang-sawa na ako makitang manalo ka nang walang binibitawang pandiinan. Ang tumatanggap ng talo, yung mas magaling, tila hindi na to pagalingan. At ang binibigyan ng parangal, yung walang katangi-tanging katangian. Pero di mo kailangan pag-ilihan. Di ka tatanggalin dito ay di ka magpakita ng husay. Tanggap ko nang mahilig talaga mag-alaga si Enigma ng mga mukhang demonyong walang sungay. Si Saito nga, inampun niya dati di ba boss? Diba? Ano pa bang gusto kong patunay? Si Badang nga isipin nyo, sinali niya pa dating isa buhay. Sana all mga mukhang badyaw. Pero hindi, wala akong pake. Madami akong meron na wala yan. Kaya mo lang magsakay ng 5 sa motorsiklo, di mo kayang sagasaan. Kung dati ikaw lang yung gorilla na kalbo, na ngayon matunog na yung pangalan, ako naman sa atin yung nag-iisang gorillang may buntot, ganun pagsayan. Pwede kang magpatawa buong battle. Since kahit pa do'y tinatawanan, ginawa ko na din yung last battle. Sa akin di pilit yung halakhakan. Pwede ka mag-predict ng mga angle, kung saan kita balak na butasan. Pero kung paano itatapatayin, yun ang di mo mahuhulaan. Maganda yung ginawa ni Katana, na-appreciate ko yung mga parts na nag-joke muna siya papunta sa seryoso, which is ginawa niya talaga base sa introduction nila kanina. Hindi lang masyadong pandiinan yung mga bara niya, sa tingin ko nagpapainit pa siya at sinusukat niya pa lang si Manda Baliw. Matalinong taktika mula kay Katana. Parang nireserve niya yung second round and third round niya nang hindi man lang nako-compromise yung first round niya. Kasi alam ko umatake si Katana talagang meron siyang painit, pagmamasahe muna sa first part bago siya umusok at mag-apoy sa pinakadulo ng round. Parang ina-adjust niya yung intensity. Matalino yan si Katana pagdating sa ganun which is napanood ko na ng ilang beses. Pero tignan natin yung gagawin ni Manda Baliw. I'm not taking away anything. Maganda yung Dragon Ball parts, yung motor, pag-discredit sa kaalaman ni Manda Baliw. Maganda rin yun, yung pagbagsak sa kanya ng value about teacher and student sa pagturo ng ganito. At maganda yun, mga idea, mga ginamit na reference ni Katana, napakahusay. Tignan natin.
Ang galing mo. Tinitira pa pagpa-family feud ko. At least ako merong TV guesting. Malay mo, soon, kunin na kayo ni Poison 13. Kahit pamali-mali yung sagot ko doon, marami pa rin akong tamang sagot doon, dude. At yung idol mo ngang undefeated na si Mot, tinalo ko sa Family Feud. Yo! Okay. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan, pagbabalik ni Manda B, sana lahat ay mag-enjoy. Mga girls and boys, let's cheers, mag-rejoice. Yo, Vuelta Balentong, make some noise. Hoy, pangit. Hindi mo malaman kung source ba o asset. Harlem. Ang ganda ng ginawa ni Manda Baliw, no? Kasi napaganda ng karisma na ginawa na Katana, pero minake sure niya muna na marerefresh yung utak ng mga tao pag siya na yung mag-around. So kinuha niya muna yung attention na parang, oh, tapos na siya, ako naman. So kailangan, gusto ko maghiyawan kayo at putulin nyo muna yung intensity na nakuha na binigay sa inyo ni Katana at mag-focus na kayo sa akin. Tapos ngayon bumanat siya ng ng magandang questionable na kagad yung ginawa niya. May question na kagad siya. Nagplant na kagad si Manda Baliw ng idea sa atin para ma-question yung credential at credibility ni Katana. Make some noise. Hoy, pangit. Hindi mo malaman kung source ba o asset. Ang tali ko. Yung malaman kung source ba o asset. Kasi tingnan. Harlem pag nagagalit, JD pag nakagamit, Empoy pag nagdiet, Almoralde pag nag-ahit. Puking ina ka. Nanay mo na nga lang tumatawag sa yung pogi, nagsisinungaling pa. Ang dami ng pangit sa flip top, nakuha mo pang dumagdag. Boy, mukha kang burat na may bulbul na buhaghag. Akala ko talaga yung nakalaban ni Lip Cram to. Yung nagsabi ng, baha, asa na ba ako? God, may baliw dito. Yun yung huling sabi mo. Pwes, iba yung baliw dito. Sige, magtawag ka ulit ng gwardya pagkat delikado tong baliw na to na nakawala sa Manda. Baka kayo pa nung guard pa alisin ko. Ako'y hindi easy. Mahihirapan sa akin ng guards parang mga skater sa BGC. Katana, katangahan. Ang maglagay ng sandata sa ngalan, only stupid will do that. Walang matala sa'yo. Yung bigote mo lang na malaalambre yung nakakasugat. Halatang bihira maligo ah. Oh! Halatang bihira maligo to ah. Oh, sheesh! Medyo malansa tong espada. Swordfish. Ang ganda ng build-up niya kasi sabi niya parang mahina maligo to tapos binanatan niya ng swordfish. So na-build up kagad yung bagay nun. Talo si Katana sa first round. Putang nakuha ni Manda Baliw kagad yung na-control niya yung rounds ng first round. Bakit ganun? Mutsang ngayon. Nakuha niya yung momentum. Halata ding gumagamit itong mapurol na katana na to. Siyempre, para tumalimat ako'y masugatan at masulatan, kailangan pa maghasa sa bato. Maghasa sa bato. Pero di tayo. Maghasa sa bato. Ibig sabihin, naghahasa ka sa bato, inahasa mo yung patalim mo, di ba? Pero maghasa, ibig sabihin, maghasa bato yung parang nagpakagaling ka muna sa paggamit ng shabu. Kasi ang shabu bato din eh. Putang double entendre. Big props dun Wow. Halata ding gumagamit itong mapurol na katana na to. Siyempre, para tumalimat ako'y masugatan at masulatan, kailangan pa maghasa sa bato. Wow. Nagpapatawa ka din pero di tayo pareho. Jokes ko diretso. Habang jokes neto, dami pang paligoy-ligoy no? Idadaan pa sa mahabang kwento. Hindi straight to the point, parang nagkatitigan si Jonas at Jan Leo. Wala nang argumento, ako ang mas perpekto. Alam mo ba, noong una kitang nakita,
Muntik na kitang sabitan ng sampagita. Pero alam mo, bagay din sa yung maging Judas Barabas. Kasi para kang demonyo sa altar, mukha kang Santo Ninyong Satanas. Dinadamay mo sa battle ang Diyos, tapos tuwan-tuwa ka pa. Hindi mo lang siya binastos, ginaya mo pa yung hairstyle niya. Lapastangan ka, Katana. Ba't kailangan mo pa siya isama? Confident kang idamay sa battle ang Diyos porket alam mong hindi siya nagdidemanda. Nagpapanggap ka din si Jesus. Sus, di kayo pareho. Minus point sa langit, plus point sa impyerno. Ginagaya mo ang Diyos, wala kang maluloko dito. Katana, walang Diyos na nakapustiso. Putang ina mo, Gengo. Ang husay ni Manda Baliw kasi yung taktika ni Manda Baliw, even though si Katana gumagamit din ng mga idea na metaphorical. Si Manda Baliw naman, dinala tayo sa lugar, sa sarili niyang personal na story, So, yung ginamit niyang personal na story na yun, binend niya yun para sa atin. Kumbaga, ginamit niya yung idea ng Diyos, para ipakita yung, hindi lang basta yung kawalang moral ni Katana, but at the same time, yung differences between Diyos at Katana, at yung nagiging middleman, si Manda Baliw, which is napakalaking bagay nun para sa akin kasi nahanapan ni Manda Baliw ng angle yun, which is mahirap din talagang gawa ng angle dahil ang hirap talagang sumugal magsalita about sa mga religious na thing dahil alam niyo naman sa Pilipinas, ang Pilipinas ay very religious, historically speaking. Ang mga Pilipino, very religious. Oh, isa kang hangal. Kung ito yung Diyos natin, mumurahin ko to sa dasal. Hindi ka drug artist. Baka naka-drug na artist. Addict na Christ. Ano ka, si Crisis? Ginawa mo siyang biro, dun mo siya binigo, kaya sana kayanin mo pag siya naman ang nagbiro. Sana, parusahan ka ng Diyos sa mga talk shit na sinabi mo. Sana isang araw, bigla na lang lumabas sa bibig mo yung tae mo. Magkaroon ng titi yung ate mo. Kainin ng pusa kalapati nyo. Magkasakit ka o maging imbalido kasi panayang gamit mo sa Diyos na parang si Rapido. Oh! Putang ina niyan, bars. Putya, ginamit niya, nagkaroon siya ng identity setup, ginamit niya mismo si Rapido para magkaroon ng basis, laman, at di lang yun, para magkaroon ng bigat yung punchline niya. Diba? Kasi ang ginagawa ngayon ni Manda Baliw, naging punchline niya si Rapido dahil sa pag-uugali ni Katana. Si Katana kasi ginagamit yung Diyos. So, ibig sabihin, nagiging second-rate copycat. Sino? Si Katana. Putang na baril si Katana doon. Yung gamitin pa si Rapido bilang props, ang laking bagay na naman. You're killing two birds in one stone. Hindi niya lang na-call out si Rapido, nasira niya pa si Katana, tapos nagkaroon pa ng credentials kung ano yung sinabi niya. Big props, putang ina. Manda Baliw, man. Medyo mabigat yung round na yun, Putang, bigyan nga na palakpakan yan. Pakahusay ng pag-aagawa ni Manda Baliw. Pinaghandaan niya si Katana, parang sinasabi niya, ibang mundo dito sa flip top. Parang kung mga nakatapat mo, keme, iba kami rito, nasa heavyweight division ka na, yung sabi ni Manda Baliw. Kala mo siguro, sulat mo, tataas ang level? Pag tinitira mo si Lord, parang sa Mobile Legends? Wes, damhin mo ganti ng heaven, kasi ginamit mo siya sa kalokohan. Yung bahay nyo, papaulanan niya ng dinosaur. Joke lang. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Total, sinira mo kanyang kalooban, ipapanganak ka ulit na may kapansanan, tipong may sira ka sa organ, mamumuhay kayong mahirap, pagkakaita ng pera, pagkain, bahay, kasuotan, uulitin niya ang earth, tas ilalayo kayo sa Pilipinas, kasi ang Las Piñas ilalagay niya sa Pacific Ocean. Nakuha na ni Manda Baliw yung first round, mas catchy siya. Hindi lang siya basta mas entertaining, maganda yung performance niya.
nakuha niya yung charisma nakuha niya yung charisma na kailangan ng crowd, para sundan. Maganda yung momentum niya, nasira niya din yung energy na ininvest ni Katana doon eh. Complete package pa siya, creative, maganda yung metaphorical na na mga sinabi niya. Tas sa akin very convincing yun. Tuloy natin yung second round. Well, nagpapainit pa lang si Katana, tignan natin yung second round niya. Halos buong round 1, yung angle tungkol lang sa Diyos. Ang dating ako lang yung bastos sa kanyang anggulong napili. Nung laban mo ay Vitrom, humugot ka ng Bible galing sa brief. Tangina yung Bible, dinikit sa titi. Kung ako bastos, ikaw gamol. Yo. Alam nyo ba, sa 4 na laban ni Manda Baliw na naganap ng 1 taon, 4 din kalaban ang sinabihan niyang adik sa di malaman na rason. C9 adik, BR adik, Vitrom adik. Malala ka talaga tol. Galit ka sa adik kasi lagi kang napagkakamalang ganon. Hindi lahat ng may tato adik o masamang tao, tama? Pero yung ganto, awit ka brad. Bonus na lang yung tato mukha pa lang adik agad. Na laging batak. Sinong hindi mababad trip sagad? Sa bus pag lumapit ka kap, kundi panic attack. Kapit sa bag, nakakatakot kang tignan, mukha kang haping bayag. Alam ko mukha din akong masama. Gago si Katana, ba't niya ginawa yun? Para lang magkaroon ng difference. Para magkaroon ng reference. Huwag kang magnalahe kasi alam ko gano'n din ako. Ganda din yun Pero dapat nyo nilagay yun Alam ko mukha din akong masama. Pero magpagupit lang ako at mag-ahit, tapos na yung usapan. Yung mga gantong datingan mo, magbagong buhay ang kailangan. Kung ako, gupit lang at ahit, tanggap na ng tao, di na mo ang illegal. Ikaw bago ka tanggapin ang sambayan ng Pilipino, kailangan mo muna magkumpisal. Mukhang madaming kasalanan. Nakakadalawang isip ka isama sa Las Piñas. Parang pag nagsama tayo, nakakatakot. Ako palang mag-isa, alanganin Pag sinama pa kita, babantayan na tayo ng mga tanod. Bugo kayo ng piste. Sa imong level pa ako nanaog. Tignan mo naman yung forma boss, mukhang magko-call center ng Tagalog. Panay balait sa mukha, yung sandata niya Kaya kahit wak, dahil pangit, matik yung halakhakan. Kung pogi ka lang, pagtas nung talo mo kay Saki, hindi ka nabibigyan ng laban. Yung binibenta mong marijuana, may halong dahon ng laurel. Tangina, walay, tas todo yung tawanan. Kung siguro yung talas mag-iispit nun, baka may mag-comment. Kung tinatamad ka na, wag ka na lumaban. Totoo din yun Burst din yun kasi hindi bagay yun sa mga pogi, mga comedy. Buti nga si Sinyo, kahit pa may tsura yun na nakapasok siya sa ganun. Ang hirap pag pogi ka, mag-comedy ka, mahirap talagang tingnan talaga. Kasi yung comedy, part yun ng skills ng mga hindi ganun kagwapuan kasi kailangan nila mag-compensate, di ba? Nakakapogi kasi pag magaling ka magpatawa. Ngayon na may mga pogi, hindi na sila masyado nag-work too hard kasi alam nila attractive na sila, di ba? Pero yung pagpapatawa, isang uri talaga ng skills yun na hindi madaling gawin. Kailangan minsan may mga tao na hindi ganun kagwapuhan pero pag nakita mo nakakatawa na agad. At yung pagpapatawa nila yung nagiging charismatic nila. Yun ang nagiging spell nila. Tuloy natin guys, napakagandang idea mula kay Katana. Pansin nyo ba? Mga nakalaban niya? Batang rebelde, Vitrom, Saki, mga magaling umangel sa liga. Tas nung ikaw na yung kalaban, medyo laylay sila, di malaman bakit humina. Nung napanood ko battles mo, nagets ko sila. Paano bubuo ng mga angle na mabisa kung bukod sa pagiging pangit na OA mag-joke, wala ka ng ibang napapakita? Kaya nyo ba yung one-liners ko? Nakuha pang magtanong, napaka-packshit. Gaano ahirap para sa ganyang mukha na mag-shine sa stilong pabor sa mga pangit? Nagagawa mong talunin mga kalaban na pagdating sa talent lamang. Ikaw may talent ka ba? Wala, pangit ka lang. Ikaw. Ang laking bagay ng ginagawa dito ni Katana, parang ginagawa dito yung parang kino-convince niya si Manda Baliw na wala siyang skills. At yung idea ng pag-convince niya doon kay Manda Baliw ng direkta, nagiging witness yung crowd at yung mga judges
para malaman na valid yung ginagawa ni Katana kasi direkta siyang nangyayari at sinasabi ni Katana kay Manda Baliw. Very effective yun sa akin kasi nakikita ko na sumasayad yung mga sinasabi ni Katana at masyadong masyadong medyo masakit din yun, may kasakitan din talaga yun, medyo maasim din yung pagkakalagay niya doon. Tuloy natin. O yung pinagpalang pangit! Ikaw yung pinagpalang pangit! Nakatulong pa yung mukha sa mga pagkukulang, lumilikha ng ilusyon. Napaganda pang stilo sa battle at pisikal na anyo, parehong walang bakas ng ebolusyon. Sabihin mong pangit ka, tatawa kami. Sabihin mong pogi ka, tawa pa din kami doon. Yung gantong mukha, tinatanggalan tayo ng karapatan na mamili ng emosyon. Sana maganda yung pagkakalayer ni Katana ng mga faces doon kasi ginamit niya yung bagay at yung estilo ni Manda Baliw para ipakita na sabihin sa atin o i-convince sa atin na ito lang yung kakayanan ng taong to talaga. Pero di natin naiisip na even na habang kino-crucified ni Katana si Manda Baliw sa isang estilo na talagang yun lang yung kaya niyang gawin. Kumbaga nako-convince din tayo sa idea na parang kawawa naman si Manda Baliw at yung pag-atake niya kay Manda Baliw is very effective para sa akin. Tuloy natin. Sana all! Kasi ang daming factors na pwedeng magawa dun eh. Nilalait mo si Manda Baliw ng direkta, napapahiyakan na in public humiliation. And at the same time, nagkakaroon pa ng tinatawag na tawag dito yung parang suggestive na information na itong taon to hindi naman talaga katiwa-tiwala o yung mga sinasabi niya talaga nakakatawa lang pero yun lang talaga yung kakayanan niya. So ibig sabihin, binibigay, itong ginagawa ni Katana binibigyan tayo ng question sa utak natin na although nakakatawa si Manda Baliw, yun lang talaga yung kaya niyang gawin. Nagets niyo gusto kong sabihin. Yun yung parang binibigay niyang question. Hindi siya katulad namin. Parang sinasabi ni Katana, yung direktang pag-atake niya, hindi siya katulad namin. Yan lang talaga kaya niyang gawin, magpatawa eh. Pero hindi siya katulad namin na kami overflowing sa kakayanan. We're in different game. Parang ganun. And which is very convincing sa akin. Sana all yung mukha pwede maging life hacks. Pero hindi masama yung ganyang mukha. Hindi yon ang kasalanan. Alam niyo yung mga nagsasayaw sa TikTok na mga putol yung paa? Daming views kasi yung nasa video may kapansanan. Sige lang tanggapin mo yung palakpakan hanggang sa di mo namamalayan. Napatanga ka na ng patanga kasi dito pang TikTok na tanghalan. Ulitin ko, di masama yung gantong mukha. Pero labanan to ng estilo at patalasan. Ang masama yung pagsamantala mo dito ng kababawan na yan mismo ang kasangkapan. Kaya sige magpabibo ko lang dyan habang sila'y napapangiti mo't nagagatasan. Ngunit ang hangaan sa talinong tangan-tangan yun ang di mo mararanasan. Magandang ginawa ni Katana pero mako-question din siya dyan eh. Kasi yung paggawa talaga ng comedy, even nabanggit na to ni Sinyo, nabanggit na rin to ni Jonas, nabanggit na rin to ng ibang mga komedyante na mahirap din talaga magpatawa. Sino ba nagbanggit na sige kayo magpatawa? May komedyante na nagbanggit sa Flip Top eh. Mahirap din talaga magpatawa. At sa tingin ko, yung pagpapatawa isang uri ng skills. Even though ginagamit ni Katana yung bilang angulo para masabing mas valuable ako sa'yo. Mas mataas yung credential ko sa'yo. Mas mabigat akong artist sa'yo dahil pagpapatawa lang yung kaya mo. Dahil nagko-compensate ka sa itsura mong ganyan. Masisilip pa rin yan ng ibang artist. Kasi yung ginamit niya na yan sa panghuling-huli para sa intensity at climax niya, dapat binago niya ng medyo part. Kasi yung tandaan niyo palagi, ang Flip Top ay 10 years na. So, marami ng mga rap artist na komedyante ang nasabihan ng ganyan, na puro lang kayo pagpapatawa. At ilang beses na na-debunk na ang pagpapatawa ay mahirap din na skills. At kung skills lang ang usapan, yung comedy ay isa sa pinakamahirap na skills na pwede mong magawa. Tuloy natin. Pero I'm not taking away anything from Katana. Sa tingin ko lang, very risky yung ginamit niyang part na yan. Kasi nagsimula sa pagpapatawa at sa pagsiseryoso. Diba naalala ninyo yung sinabi niya na hinati-hati niya. Pero yung ginamit niyang angulo sa climax kung saan siya pwede magseryoso, yung angle na pwedeng i-debunk para sa kanya. Tuloy natin.
Yung panapos niya, medyo alanganin talaga. Very risky. Tuloy natin. So, I'm not taking anything away. Sinasabi ko lang na yung part na yon, even though maganda yung ginawang rounds ni Katana, nag-iwan siya ng katanungan sa akin. Kasi at the end of the day, i-judge kayo ng may mga kaalaman talaga sa rap battle at mga rapper talaga sa flip top. And at the same time, I think they will feel the same way as I do. Yun na parang, di ba, nagamit yung angle na yan. Diba? Gas-gas na kahit saan, kahit gaano mo siya i-recycle, kahit paano mo gamitin yun, kahit saan mo gamitin pamamaraan yun, explain sa anumang pamamaraan, ganoon at ganoon pa rin yung lalabas na problem, you know, na format, na inaatake mo pa rin yung pagko-comedy. Okay na sana yung first part eh. Kasi kaya lang nung binanggit niya na yun, parang lagi natin isipin yung skills ng pagko-comedy, mahirap din gawin. At skills pa din yun, regardless kahit ano pang sabihin natin lahat. Ngayon, tingnan natin gagawin ni Manda Baliw. Pero big plus pa rin kay Katana kasi mabigat talaga yung unang part ng round niya. Ang lakas mong manlait, walang yaka. Oo, tanggap kong pangit ako. Subukan mo ako labanan, pagandahan ng asawa. Oo, nilagay ko yung Bible sa titi ko. Aminado naman ako, tol. Alam mo ano tawag doon? Unpredictable Bible na may bulbol. Yo! Ito pala si Boy Kalkal Facebook tila manyak sa gilid tamang silid. Nagtatampo siya kasi sa FB, hindi ko siya inaccept. Wala ka atang isip. Ayaw kitang maging friend. Ew! Kahit sa kalsada, wala kang makikitang magkaibigang baliw. Magkakaaway yan, tanga. Sarap mong hampasin ng kahoy para ma-feel mong ikay aking tinabla. Pero, hindi pa di kita binlock. Hindi ako nagtago. Ikaw nag-lock ng account kasi ayaw mong mahanapan ka ng baho. Sadya ako nakapublic para makita mo. Litrato ng pamilya kong buo, masaganang negosyo, kaibigang solito sa aking sirkulo na kinaiinggitan ng malungkot na taong tulad mo. Sinadya kong hindi ka i-block para makita mo na masaya ang buhay ko. Inggiterong chismoso. Yun ang simple na term. Pero sa kakasilip mo sa akin, sa paligid mo, hindi ka na concerned. Pagkakamali mo, inaccept mo yung dummy account ko. Na may pic ng sexy na girl na isa kang kita, boy. Ako yung nag-chat sa'yo ng idol pa confirm. Kaya, kinalkal ko yung Facebook mo. Putang ina mo, ang pangit ng asawa mo. Tamang video okay pa, lakas tama, oh. Oh. Lakas tama ang puta, kala mo kaboses mo si Charis? Tanga, mas maganda boses ko pag kinanta kita sa pulis. Puta yan. Ay, nako. Alam na, mismatch tayo, guys. Magaling si Katana eh. Katana is one of my favorite talaga. Masakit sa akin na makikita ko siyang matatalo lang ni Manda Baliw. Hindi talaga ako nakakapabor dun. Guys, I'm a big fan of Katana sa motos, guys. Alam niya ng mga tagapanood dito, but, man, ano yan. Masama sa loob na matatalo siya ni Manda Baliw, pero nakuha agad ni Manda Baliw yung, ano, ay, hirap ng ganun, guys. Kasi, dami mong sinasabi tungkol kay Manda Baliw, tapos, nahanapan ka lang ni Manda Baliw ng butas, kung paano ka niya ipipenetrate. Para ang isang bangko na maraming security, pero na rob pa rin kayo, diba? Na-hold up pa rin yung bangko na yun. Ganon kagaling si Manda Baliw. Tapos pinakita pa ni Manda Baliw kung ano yung weakness ni Katana. It's yung sexing babae. Puta kaya na yan. Ay, nako, nabaril doon si Manda. Siya na si Katana. Puta, ano yan. Ang laking bagay, no? Yung isang angulo na hindi mo makikita
at ang hirap gamitin o very rare na gamitin. Yung angle about sa simpleng weakness mo, 'di ba? Kasi in-establish ni Manda Baliw na parang inad mo ko, pas ganyan, tas hindi kita, pinakita ko sa'yo na public yan, wala kang mahanap, pero ikaw alam namin nagtatago ka. Diba? Very secretive ka. Diba? Very secretive ka, tapos meron kang parang narcissistic na personality. Diba? Secretive ka, tas parang gusto mo control mo lahat ng mga bagay sa mundong to. You know? Lahat abot kamay mo. I-accept mo lang kung sinong magpupunta sa'yo at, you know, susunod sa'yo o makikiusap sa'yo. O, doon nakita ni Manda Baliw yung pagkakataon na yun at grinab niya. Doon kanya nasira si Katana. Laking bagay nun. Man. Big props mula kay Manda Baliw. Tangina. Yung mga ganyang mga angle, bihira mo lang makikita yan talaga eh. Pero ang mag-snitch, no. Ayoko talaga yung gawin. Oo, ako yung baliw, pero ito yung bukod tanging basura na pinandirihan kong kalkalin. Kaya anong ikaw pinakamabangis? Unggoy ka lang sa aming paningin. Matalino man ang matching, naiisahan din. Kaya sila na makakapagsabi kung sino bang mas hayop sa atin, tol. Kung ikaw nagturo sa gorilla kung paano gumanto, ako nagturo sa mga ahas kung paano man traidor. Itong bulol sa R, itong bulol sa R, teka lang, pinaka-wild ka sa gubat, kung iisipin ang hirap. Tinalo ka nga sa motos nung MC na G-Rap. Cute mo ah. Sa kapawa kang tanga. Ang cringy mo mag-spit. Hindi ka cute porket nagbe-baby to ka, pasensya na kayo, patubo pa lang yung baby tit. Yan na pa pala, hilig kasi sa lollipop. Siya lang daw gumawa ng pustiso niya, hinulma sa polytop. Sabi mo, kuya mo si Harlem, nakakagulat. Hindi ka pango, parehas lang kayong may problema sa pangungusap. Si Harlem, kung tawagin Poseidon, Diyos ng karagatan. Ikaw, tanginang yan, Bisayang Aquaman. Niyayabangan niya mga kapwa MCs niya na meron siyang 100,000 views, pambihira. Baka pag nag-million views ka na, angasan mo na din pati nanay mo ha. Hindi ka na mautusan bumili ng mantika. Kung i-convert yan sa pera, mahina ang kita, excuse. Good news, makakatikim ka sa akin ng grabing views. Kaso abuse, ika nga ni Black, mayayabang lang ang mahilig magbilang. Ako, kailan mo nakitang niyabang million views ko? Ngayon pa lang. Kala niya siguro 100k views, ganun na yung trending. Feeling niya siguro sikat na siya. Wala kang ang guestings. Huling nag-invite sa'yo, lending. Ang pinupunto ko sa tinatalakay natin ay yung pinagmamalaki mo, maliit na bagay lang sa akin. Baka ako pa magbigay ng views sa'yo, kahiya ka. Nagmistula akong mandirigma, ako pa nagdala sa Katana. Pero sa kanila, pinakamahusay yan. Ayos, ginalingan. Siya yung GOAT dun sa liga nilang yung venue Talahiban. Hirap yung pagmalaki, idol. Biruin nyo ha, hip-hop event tapos yung eto, putang ina ka. Hip-hop event, tapos yung premyo niya bilang champ, black shoes na pang high school. Ang ina mo ka. Itong Katana may bungi kasi nung hinulma ka, malambot mga material na gamit. Let's say, pinanday pagkakatana mo sa liga kung saan mahihina ang kasali. Baka pag tinagato sa matigas, ito'y mabali. Hindi puro ang damage nitong espada kasi hindi matibay pagkakayari. Yari. Sa tingin ko, nakuha na naman ni Manda Baliw yung second round. I mean, hindi lang maganda yung ending ni Manda Baliw sa huling-huling part na yun. Pero at least kahit pa paano, hindi yun na-risky. Pero masyado nang tumatak yung idea ng esensya ng, tawag ito, ng content ni Manda Baliw. Yung content na yun, masyadong mabigat yun, guys eh. Hindi ko alam paano pa yan i-judge ng mga nasa flip top, but yung content talaga masyadong mabigat. Maganda yung pinakita ni Katana sa second round, pero generic kasi yung sa mukha at saka yung kakayanan, yung skills. Generic kasi yun na kahit kaninong artist pwede mong i-apply. Pero yung kay Manda Baliw, ibang bagay yun kasi talaga. Yung content niya talaga masyadong may kabigatan talaga yun. Yun yung mga bagay na parang ini-issue sa mga showbiz media. Tuloy natin, guys. So, para sa akin, 1 and 2 nakuha na ni Manda Baliw. Bonus na lang yung third round.
Hindi naman natin makakila guys kasi nasa flip-top naman tayo eh. Manalo man matalo si Katana, kahit paborito ko pa si Katana, wala pa rin talaga akong magagawa eh. And I have to be honest, you know. Hindi ako pwedeng pumabor kay Katana, bigyan ko siya ng puntos o ibigay ko sa kanya yung buong 2 rounds kung sa pabigatan ng content hindi siya nagwagi, di ba? Tuloy natin guys. Go. Okay. Alam naman natin kada laban ni Manda Baliw, di mawawala yung knockout angle, di ba? Matik yan na nakalatag. Pero pinaka-solid pa din yung laban niya kay Jonas nung binisto siya, ang classic niya magpaliwanag. Paano kita nanakawan? Eh di naman ako masyadong nanonood ng mga battle. Biglang di nanonood, ang galing. Sa lawak ng rap battle, yung pagkakaparehas, nangyayari talaga yon. Ulol, titi mo may asin. Huwag nga umanda. Sino nagsabi nito? Pinagjajakulan mo yung sarili mong puwet sa salamin. Eto. Tungkol sa eleksyon, ikaw ang binoto mo yung PCOS machine. Sino? Ano ba kailangan? May sumuntok muna sa'yo sa muka para di mo na ulitin. Ayaw ba namin tigilan yung nakaw angle? Sa pag nanakaw, ayaw mo din tumigil. Nalaspag na lang yung ebat mong mali paratang mo, baka kasuhan kita. Ang dating kami pa yung may atraso. Gusto mo kaming kasuhan, pero gusto mo din yung pag nanakaw mo, walang kaso. Ang lala mo. Ang lala mo. Magnanakaw, bobo, abusadong pangit. Tas nagpangalang sa isip may depekto, gawa ng salasa ng kapirasong tawa, dyan niya napiling makontento. Hindi man lang ako nahirapan maghanap ng butas, ni hindi napilitang mag-imbento. Mas nahirapan pa akong maghanap ng dahilan para patikimin ka ng respeto. Paano mo ako mapapaniwalang baliw ka? Yan ang tanong na nakalatag. Napakawak mo magsulat. Alam naman natin di ganon kapag may sayad. Nagpangalang baliw, tas below average, mga tulamong puti ka. Baliw-baliwan ka lang. Monggol ako, di na ako normal mula nung umpisa. Tumatangay ng jokes ng kapwa. MC, di ka baliw. Ika'y walang hiya na kawatan. Kaya binagyan ka na ng katana para magpakamatay kang may dangal. Dalian mo. Dalian mo! Di ba baliw ka? Kasi ibang saksak na tulando. Saan ko planong ilibing si Manda? Ang sagot, wala akong plano. Paliguan ng gasolina ang bangkay. Wala na maipinabang sa'yo, boy. At total di naman ako umakain ng mahina. Diyan na lang kita papalamon sa apoy. Tuloy lang ang sunog. Nakala mo nagpapagulong ako. Ano tinitingin mo sa kanila, gago? Wala dyan tutulong sa'yo. Galing ka na sa jokes mo. Ako nga, hindi talaga ako komedyante na tunay. Sa jokes, nagpamalas pa din ang husay. Kung gusto mo makita ano pa kaya kong gawin, isali mo akong isa buhay. Pero hindi next year. Sa finals mo ako isali. Di ko na patatagalin to. Kung sino manalo sa semis mamaya, sa finals maglaban kaming tatlo. Ano? Kahit 2-on-1, putang ina. Di na ako magpapapigil. Kung sakaling matalo man si EJ mamaya, sige, kampi kami ni GL. Ikaw, umuwi ka na. Huwag ka na babalik dito, ha? Mag-tricycle ka na lang ulit maghapon. O kaya maghabal-habal ka na lang na ang sakay 5. Total, ikaw lang gumagawa nun. Pinagay mong warm-up, malamig na. Di na yan makakabangon. Tapos na ako magpainit, boss. Kita-hits tayo sa ahon. Ganda yun, wala kay Katana. Okay pa? Yo! Nakaw Angels, tol. Gas-gas na pantira. Sabihin mo yan kung sa buong rap battle career mo, wala ka pang nakakagayang linya. Hype ka lang ngayon, hype ka! Pero di ibig sabihin like ka na din. Hindi ka worthy like a diamond, dapat talent mo like a gem. Huwag ka masyadong masold sa papuri. Utu-utu ka pa man din. Yung mga taong yan, karamihan, mga siraulo men. May nasasabi pa rin matapos mong pasayahin. Dati, favorite din ako. Ngayon, meron nang nagagalit. Huwag kang mag-alala. Magkaka-haters ka rin pare. Siguro 3 battle pa, kukupaling ka na rin sa comment. Totoo yun guys. At kayo naman, wag niyong... Mahirap kasing i-please ang crowd eh. Kailangan, katulad ko guys sa YouTube channel ko, ang dami kong haters.
Lagi nilang china-challenge yung kaalaman ko na akala nila high schooler lang ako. Na akala nila wala akong alam sa pag-rap, na wala akong alam sa pagkanta, na kailangan ko sumunod sa kung ano yung gusto nilang gawin, na parang akala nila hindi ako marunong magsuri, na akala nila parang mayayabangan sa akin, mukha daw akong waiter, mukha daw akong bakla, mga ganun guys. Yung mga tao na nanlalait sa akin, I'm pretty sure, wala pa sila sa kalingkingan ng narating ko sa buhay. Kaya kailangan di mo pinapansin yung mga ganun eh. Kasi yung mga tao, meron nga silang kasabihan, di ba? Sa field namin, yung mga tao na nanlalait daw ng kapwa nila o mga tao na hindi nila kilala, sabi nila, pakiramdam nila, miserable sila sa buhay. Kasi, yung panglalait sa ibang tao, yung nagbibigay sa'yo ng comfort. Diba? Kasi nanlalait ka, na feel mo ang gaan ng pakiramdam mo. Diba? Kasi na-feel mo na much better ka sa iba. Kasi nasabi mo yung bagay na yun. Instead na manahimik ka, sarado mo yung bibig mo, tapos makinig ka, importante sa mundong ito makinig. Matuto ka mag-absorb, parang sponge. Hindi matuto ka magbigay. Sa dami ng nasabi ko rito, maraming mga tao na natuto sa akin. At hindi yung pagkakaila dahil pag tumungin ka sa iba't ibang mga video ko, dati from the past 2001, 2, 3, makikita kayo may mga tao talaga na nakakapanuri din at gumagaling din sa pagsusuri. At ganoon din yung ginagawa ko bilang isang psychotherapist. Yun yung nilalagay ko rito, yung pagre-react ko sa mga ganitong bagay na nire-request ng mga tao, nasusuri natin yung mga bagay na gusto nilang talagang sabihin. Hindi man ganoon ka-konkreto, hindi man ganoon ka-direkta, hindi man talaga sakto, at least meron tayong nakukuha, 'di ba? Kahit paano, base sa ibang perspektiba. Hindi man ako sikat na rapper o artist na talagang kailangan magkaroon muna ng pangalan para panoorin ng tao. And I'm pretty sure one of these days may makaka-appreciate ng mga nire-react ko, kung hindi man mga sikat na battle MC, mga lumang MC o mga artist, at makikita nila na si Sir Plan, solid yan talaga. Wala siyang ginawa kundi magsabi ng katotohanan when it comes pagdating sa detalye ng paghihimay, pagsasalansan, at pagbigay ng detalye sa mga mensahe na binibigay ng mga artist natin. Diba? Kasi ganun talaga guys eh. Pero i-challenge pa rin ng ibang tao yung kakayanan ko mag-isip. Diba? Kaya nga binibigay ko palagi yung pedigree ko sa umpisa para sa ganun makita ninyo yung kwalifikasyon ko o resume ko sa pagsuri ng mga salita at yung intention sa bawat paggamit ng mga salita na yon. Kasi ang NLP guys is Neuro-Linguistic Programming. Kasabay pa yan ng talino ko pagdating sa neuroplasticity at CBT. Kasabay ng applied psychology na yan, 'di ba? At master hypnotism, 'di ba? Lahat yan inaaral ko guys, nang sa ganon, yung kaalaman ng isang tao, subconscious man o conscious man, yung ginagamit nila sa pagsusulat, ma-dissect natin. Hindi man ganon 100% na nakukuha natin yung informasyon, at least nabibigyan ng linaw. Diba? Tuloy natin guys. At which is totoo naman yung sinasabi ni Manda Baliw, dahil one of these days guys, hindi mo talaga mapiplease yung crowd. Talagang yung mga nakasubscribe sa akin, talagang puro yun. Nung nag-accept sila na parang mag-subscribe nga ako rito kay Sir Plan, checkin natin yung iba pang mga masasabi niya. Kasi may mga tao talaga na hindi lang sila basta madamot, nakikita nila yung value mo. Diba? Kasi nakikita nila, hopefully, may mga tao na nagsabi sa hopefully hindi ka ma-discover, Sir Plan. Para yung mga talino na binibigay mo sa amin, para sa amin lang. Kasi yung iba mayayabang eh. Diba? Ayaw nilang maka-absorb kasi tingin nila sa sarili nila, matalino sa sila. May kaalaman na sila. Di ba lahat nga tayo merong suggestion, merong idea, merong options, pero hindi nila nakikita na lahat yon tama, pero merong mas konkreto pa na para doon sa bagay na yon. Lahat ng opinion may sense, di ba? Pero meron lang isang opinion na talagang tatama sa bagay na yon. Katulad sinasabi nila sa objective at saka sa subjective, diba? Pero may undeniable truth. Kahit 100 pa yung judge, guys. Kahit 20 pa yung judge. Kahit 1,000 pa yung judge. Pag merong naglaban sa gitna at isa lang yung pinanalo, ng 1,000 judge na yun, merong undeniable truth. Pare-pareho silang may nakita. Same thing. Hindi subjective at hindi rin objective. Merong undeniable truth na nakita sila sa bagay na yun. Kaya pinili nila yung isang individual. Diba? Kung subjective ba palagi yung isang bagay, palaging iba-iba pa rin. Kasi ang subjective may halong feelings yun. At emosyon, at sarili mong opinion at experience. Pero yung undeniable truth, merong isang bagay at kwalifikasyon, yung isang individual para piliin yung bagay na yun. At yung bagay na yun ang nagiging
pinakamalaking credible source at pinakamalaking detalye at pinakamalaking solidong ebidensya para magbigay ng credit sa kung ano yung sinasabi ko. Laking bagay nun. Tuloy natin guys kay Manda Baliw. Kabiliban tong panggap na Diyos, nako, malaking trouble. Tandaan ang nakasulat sa Bible, kamatayan ng parusa sa mga nag-worship ng false idol. Tiwalag na disciple, pinapaniwala tayo sa maling opinion. Tila, gumagawa ka ng sariling relihiyon, pues mali iyon, wag natin itong pagkatiwalaan. Mukha ka pa namang leader ng kulto na mangmolestya ng bata ang libangan. Manyakol na kapag nakakita ng picture ng baby, didilaan. Ganun pa naman karamihan, yung mga leader ng simbahan. Version Hindi I'll be honest guys, totoo yung sinasabi ni Manda Baliw. Kaya minsan nasisira yung mga ibang mga religious na na grupo. Parang ayaw nila sa Katoliko dahil yung mga karamihan ng mga nasa simbahan na yun, mga ganto-ganto. Ganon din sa mga Muslim, may sa mga ganto-ganto ganyan, sa Saksa ni Jehovah o born again Christian. I'll be honest guys, sa mga ganyang klase ng usapin, pang-individual, 'di ba? Sa 10 relihiyoso, yung isang bagay na ginawa na 10 na yun, hindi ibig sabihin gawain din ng 9. Yun lagi niyong isipin yun. Every single problem na create sa isang bagay, lugar o bansa is an isolated case. So yung nangyari doon sa bagay na yun, sa lugar na yun, doon lang yun at kagagawan lang ng isang individual. Unless nakapaloob sila sa isang organisasyon. 'Di ba? Malay mo may DD party. 'Di ba? Kasi merong isang lang organisasyon na ganoon talaga yung patakaran. 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin yung gawain ng isang Katoliko church, gawain din ng ibang Katoliko church, 'di ba? 'Yun. Ganoon naman talaga 'yun. Tuloy natin, guys. Hindi mo alam ang yung ginagawa at sinasabi, tol. May demonyo sa utak mo na in control. Simulan mo na ding magtago as soon as possible dahil soon makukulong ka na din, Pastor Apollo Kibulol. Napanood ko yung 44 bars mo. Ang galing din. Malay mo, kunin ka ni Glock 9, magkasintada ng dingding. Mga laban mo, di naman entertaining, lalo yung style mong pananakit ng damdamin. Mas nakakalibang pang panoorin yung mga Indianong tumatumbling. Hindi ako yung baliw na seryoso. Nakala mo si Sayad. Hindi rin ako baliw na parang tuweng na makalat or Omar na mayaman. Ako yung baliw na wala nang iniingatan at halos di na nasisindak pagkat tinakasan na ng takot. Ako yung baliw na kahit anong sabihin ay walang pakialam. Kaya speaking of pananakit mo ng feelings, paano mo yung gagawin sa baliw na wala nang pakiramdam? Oo, wala akong kabatch. Sa pangmamaliit mo, thank you. Pero wag ka. Unang salang ni Manda B, puno ang venue, year 2022, pinakatinaong debut. Kumbaga sa nakahain, naging paborito mala main dish sa menu. Selfie bars. Unpredictable pag ang baliw ka duel. Makakarinig ka sa akin ng mga katagang wala sa Google. Timeless ang one-liner. Sa battle, yun ang OG. Old school comedy ko ay classic, mga malapelikula ni Dolphy. Kaya kung ikukumpara tayo, sorry, style mo baduy. Yes, it's true. Mas masarap pa din manood ng mga battles na lap trip at walang issue-issue. Kaya wag mong binabaliwala aking kakayahan. Itong minamaliit mong mababaw ang maglulubog sa iyo sa kahihiyan. Hindi puro mura. Itong nasulat ko, putang ina mo. Wala din ganong bars. Puro lang purong salitang totoo. Sige, lait sa estilo. Kung katatawanan, maliitin mo at pagtawanan. Si Sinyo, tingnan nyo na lang. Sa komedya siya yumaman at hanggang ngayon, number 1. Sinyo, isang 2XL lang. Masakit ang katotohanan. The truth really hurts na pinaglaruan ko lang tong sword gamit aking simpleng words. Kaya dito sa nagtatampo kong fan, huwag ka na madismaya. Bati na tayo Add mo na lang ako ulit. Accept na kita. Sa tingin ko nakuha na ni Manda Baliw yung first and second round, pero na-edge siguro ni Katana yung third round dahil lang sa tingin ko may mga dead spot lang sa round ni Manda Baliw, yung dulo lang talaga. Yung kalahati ng rounds ni Manda Baliw medyo dead na.
Pero ganun din naman, pero ganun din yung kay Katana, yung ending niya rin medyo dead na rin pero mas maganda at intense yung first part ng round ng 3 ni Katana. So nakuha ni Katana yung third round na yun. Pero other than that, nakuha naman ni Amanda Bale yung first and second round. So para sa akin, okay na yun. Pero hindi ko alam kasi guys, yung mga judges natin, iba sila tumingin eh. Diba? Tuloy natin. At ako guys, alam nyo, totoo lang yung sinasabi ko kahit ako favorite kong artist si Katana sa Motus. At alam niya, pinapanood ko palagi. Nung natalo siya kay Casper, wala tayong magagawa dun talaga. Pero sa tingin ko, nakuha ni Amanda Bale yung first and second round. Kung manalo man si Katana, siguro may nakita yung mga judges na na-impress siguro sila. Kasi passionate din magsalita si Katana, but base sa pagsuri ko, nakuha ni Amanda Bale yung first and second round. Amanda Baliw versus Katana, magigay sa pambeses para sa kanilang pareho. Boto ng urado, 4-1, magigay para kay Katana. Salamat pa din kay Amanda. Okay lang yan. Hopefully, galingan ni Katana kasi mapapanood niya yan. Mapapanood din ng iba yan. Masusuri ng iba. I'm pretty sure, masusuri nila yan at makikita nila na panalo si Amanda Bale first and second round. Shoutout syempre sa Black Manila. Andyan yung booth. Silipin nyo lang kay Jason Yap, Kasa Coco Amadeo, French JJ Kennel, Celebrity Home Massage Alabang, sa mga tropa natin dyan, Real Jokes, Pillion, Egocentric, tropang Civicom, Team Span Admiral, tsaka sa lahat magpapashoutout, hindi ka may isa-isa pero salamat sa lahat. Amanda Bale, congrats kay Katana. Okay din. Shoutout tropang Sentro, Fubu Mayabang Tags, Big Bad Norte, WPC, kay OG Wine, sa Tagbill Hood, OG Big Bang, OG Big Loki, Black 20 Tattoo, JR Manuel, sa lahat ng mga tropa. Amanda Bale, yo! Guys, huwag niyo kalimutan na na mag-subscribe, i-like yung video natin. Ito, hindi ko kilala to. Sino na ba to? Judge na yan. Si Plasma. Punchline ka, Amanda talaga eh. Tapos, pero round 1-2 para sa akin, Amanda. Pero round, sobrang digit. Pero, punchline ka, Amanda talaga eh. Tapos, pero round 1-2 para sa akin, Amanda. Pero round 3, dun, para sa akin, dun talaga tumama si Katana. Pero overall, entertaining na laban at pwedeng magbago yung boto ko pag sa video. Pero yun, na yun, Amanda para sa akin. Yun lang, Amanda Bale talaga. Ang pwede mo lang rito asahan na mahusay Poison. Minsan din, may saltik din kasi si Poison minsan mag-judge si Kriple din. I mean, idol ko naman si Poison, idol ko si Kriple, pero minsan kasi, ewan ko ba, hindi ko sila maasahan sa pag-judging. Magaling talaga sila mag-battle, at mag-stay sila sa pag-battle. Kasi minsan yung naririnig nila at yung ginagawa nila, hindi talaga nagtutugma. Ako, hindi ako magaling magsulat talaga eh. Aminado ko, pag sa pakikinig, magaling talaga ako. May mga ganun talaga mga magagaling mag-criticize. So, si Plasma, matagal na yan sa industriya, since day 1 yan. So, sa tingin ko, nasusuri yun yung mga bagay, which is, So, ganun pa man, I'm not taking anything away from any other artist, magagaling na yan talaga. At alam nyo naman yung dila ko, ganyan lang talaga ako. Pero, all I have is love for everybody, Wala akong sama ng loob kahit kaninong artist sa Flip Top. Yung mga sinasabi ko lang rito, true expression lang. Pwede rin nang sabihin sa akin yun, wala namang problema doon kasi I'm pretty sure hindi naman nila saktan yung damdamin. Kung sinasabi ko lang kung yung differences. Ganun pa man guys, kung nagustuhan yung laban ninyo, bibigyan ko ng 10 yun. Pero sa akin, panalo talaga si Amanda Bale. Ganun pa man, maraming salamat guys kung nagustuhan yun. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, share yung video natin. At sabihin nyo yung saloobin ninyo sa comment section. Huwag nyo kalimutan na i-shoutout si Enigma at mag-subscribe sa Flip Top. At galingan sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo. Sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.